Mabalalang kaibigan, matindi ang saltik ng direktor at pinuno ng plot twist ang pelikulang ito. Wala pa ring nakakahula maski isa sa magiging ending ng istoryang ito. Baka mabobo ka. Patunay lang na master sa plot twist ang mga Koreano, kaya pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ang pelikulang ito. Subukan natin kung hanggang saan ang talino mo. Mula umpisa, pakiramdam mo ay alam mo na ang nangyayari. Pero habang papalapit na sa ending, isa-isang babagsak ang katotohanan sa iyo at hindi ko alam kung masisihan ka ba o masasaktan hanggang dulo. Panoorin natin ng maigi ang mga detalye para mapatunayan mo kung ikaw ba ay POBO o matalino. Welcome back sa Pokon Recaps. Taong 1997, galing sa masamang panaginip, nagising si Jin kasama ang pamilya. Tatay, nanay at ang kuya niyang si Steve. Lilipat sila sa kanilang bagong bahay. Tila pamilyar na sa kanya ang bahay nito. Kinakabahan siya dahil meron siyang nervous breakdown. Kaya laging nasa tabi niya si Steve, ang perfect kuya material. Matalino, athletic, sociable, mahal ng lahat. May pilay nga lang sa kaliwang binti dahil sa aksidente noon. Pero hindi siya nagpapahadlang dito. Nag-ayos na sila sa bahay. Habang naglilipat ng gamit, may kondisyon ang dating may-ari ng bahay. May isang kwartong natitira na nakalak at nakiusap silang huwag munang buksan dahil may naiwan pa silang mga gamit doon. Habang naglilipat, nagtataka ang isang trabador kung totoong kuya niya ba talaga si Steve at tinanong kung ilan na ang edad niya. Pero bago pa siya masagot ay tinawag na siya sa baba. Kinagabihan, nagkaroon sila ng salo-salo at sa unang gabi pa lang may narinig na agad si Jin nakalabog galing sa nakalak na kwarto. Baliwala lang sa kanila ito at inakala nilang baka kulog lang kaya hindi niya na lang pinansin. Bago matulog, pinapaalala sa kanya na lagi niyang inumin ang kanyang gamot. Sa kanyang higaan, narinig niya ulit ang ingay. Lumapit siya at pinakinggan pero nang bubuksan niya na ang pinto, nagulat siya sa kapatid niya. Pinakinggan din niya pero wala naman. Dahil hindi sila makatulog, nag-aya na lang siya na magtambay sila sa labas. Nagpasalamat si Jin kasi laging nandyan ang kanyang kuya para sa kanya. Tumawag ang tatay dahil kailangan niya si Steve kaya iniwan muna niya si Jin mag-isa sa ulan. Dito na magsisimula ang lahat. Habang naglalakad, sinalubong si Steve ng grupo ng mga lalaki. Lumaban siya pero hindi siya uubra dahil marami sila. Nakita ni Jin ang pangyayari. Kinidnap nila si Steve, isinakay sa van at umalis. Tinandaan niya na lang ang plate number ng van. Tumakbo si Jin pauwi para i-alerto ang mga magulang at dahil sa kondisyon niya, nawalan siya ng malay. Habang tulog siya, may paulit-ulit na panaginip sa isipan niya na tila totoo itong nangyari. Ilang araw, nagising siya. Buti na lang maganda na ang pakiramdam niya. Pero wala pa rin ang kanyang kuya. Sa interogasyon ng mga pulis, sinabi niya ang plate number ng van pero wala daw silang makitang ganong plate number ng van na nakarehistro sa system. Kaya grabing inis niya dahil wala siyang magawa para makatulong sa investigasyon. Naghihintay sila ng ransom pero wala namang tumatawag. 19 days nang nawawala si Steve at isang araw bigla na lang siyang dumating. Nakauwing mag-isa at ligtas. Yun nga lang, wala na daw siyang maalala. Ayon sa doktor, nagkaroon siya ng trauma kaya wala siyang maalala sa mga nangyari. Pero simula nun, may konting kakaiba nang napapansin si Jin sa kapatid niya. Umaalis siya tuwing gabi at paggising niya sa umaga, nandun na ulit siya. Isang umaga, iinumin niya na sana ang kanyang gamot pero nahulog ito sa ilalim. Nang pupulutin niya ay nagulat siya kay Steve kaya nakalimutan niya nang inumin. Kumain na sila ng almusal at iiwan na siya dahil papasok na sa trabaho. Pero teka, napansin niyang baliktad na ang pilay ng kuya. Kaliwang paa na ang pinalalakad niya. Diba yun ang may pilay? Nasita niya ito at nang tanungin, tumawa lang si Steve at sinabing namamalikmata lang daw siya saka umalis. Kinagabihan, naabutan niya si Steve na tulog habang nag-aaral. Ginulat niya ito at binibiro niyang sa higaan dapat siya matulog, hindi sa mesa. Pero ayaw niyang umamin at hindi daw siya tulog. Pero kalaunan ay nakatulog na naman siya. Nang lumalim ang gabi, nakatitig na sa kanya ang kuya. Kinuha ang panulat at tinututok sa kanyang mata. Pero naputol ito, saka siya lumabas. Nagkukunwari lang palang tulog si Jin pero sinusubaybayan niya ang kanyang kuya. Nang makalayo
sa bahay at wala ng tao, hindi na siya ika-ikang maglakad. Sumakay siya ng taxi kaya pinahabol ni Jean ang sinasakyan niya. Bumaba ito sa masukal na lugar. Sinundan niya ang kuya hanggang sa pinakaliblib na lugar. May mga tauhan pala siya. Pati ang dalawang taong nagpanggap na pulis na pumunta sa bahay nila. Napansin na ng mga ito si Jean. Nagago si Steve at hinabol siya ng dalawang tauhan. Halos hindi siya makahinga sa pagod. Takbo ng takbo at kung saan-saan sila nakapunta. Nang mailigaw niya na sila, biglang lumitaw si Steve sa likod at pinatulog siya. Kinabukasan, nagising siya sa lugar kung saan siya nakatulog habang nag-aaral. At nandun na rin ang kuya niya. Panaginip lang ba ang lahat? Kinabahan siya at tinanong siya ni Steve kung okay lang ba siya. Pero tumakbo siya at naglock sa banyo. Nagsisigaw at pinagbibintangan ng kuya dahil alam niyang totoo daw ang nangyari. Hindi siya pilay at pinaghahabol nila siya sa palengke. Sinabi ni Steve sa kanya na hallucination niya lang lahat ng iyon. Ang pagsakay niya sa taxi at ang mga habulan. Nagwala siya at pinaalala sa kanya ng kuya na nakalimutan mong uminom ng gamot kahapon, no? Nawala na nga sa isip niyang uminom ng gamot. Kaya kumalma na si Jean, naniniwala na sa kuya at humingi pa siya ng sorry. Sumilip siya sa bintana at nakitang pilay nga talaga ang kapatid niya. Bumalik siya sa table para mag-aral at nakita niyang ang lead ng panulat na naputol ni Steve kagabi. At hindi naman niya sinabi ang tungkol sa taxi. Paano niyang nalaman? Ibig sabihin, totoo lahat ng nasaksihan niya. Nagsisinungaling lang si Steve at hindi talaga siya ang kuya niya. Nag-iba na siya. Sinumbong niya agad ito sa kanyang ina. Naglano siyang sundan ulit si Steve sa susunod na gabi. Pero narinig niya ang usapan na hindi niya dapat marinig. Ang nanay niya, kausap na si Steve sa telepono at sinasabing naghihinala na si Jean sa kanya. Kailangan na nilang puksain ang mga hindi nakasubscribe. Grabe, pati pala ang kanyang ina ay kasabwat nila. Natilihan siya at narinig ang yapak ni Jean. Napasilip ang ina at baka narinig siya ni Jean. Tumakbo na pala siya palabas at inakyat niya ang dingding at basang-basa sa ulan para makabalik papasok sa kwarto, kaso nakalak pa pala ang bintana. Tiningnan ng ina kung nasa kwarto siya. Nandun nga, tulog at nakakumot pa. Yun nga lang, basa siya at naiwan pang nakabukas ang bintana. Huli pero hindi kulong. Tumawag ang nanay sa kanilang lahat. Nabulilyaso na tayo. At dito na, tumalon si Jean sa labas ng bintana. Tumakbo at nakasalubong niya ang gumaganap na tatay niya sa gate. Sinusubukan pa siyang kumbinsihin na sila ang pamilya niya pero hindi na siya naniniwala. Wala siyang pamilya. Tumakbo siya, hinabol pa siya ng isang tauhan at kung saan-saan sila nakarating. Nagkabanggaan hanggang sa nakarating sila sa police station. Ay, sa wakas, ligtas na siya. Ligtas nga ba? Matapos ang ilang mga detalye sa nangyari, natulala na lang ang mga pulis nang tanungin ang edad niya. Ang sagot niya ay 20 anyos. Hindi sila naniniwala sa kanya. Alam mo ba kung ano ng taon ngayon? 1997 ang sagot niya. Dito na sumambulat sa kanya ang katotohanan. Hindi na 1997 ngayon, kundi 2017. 20 taon na pala ang lumipas. 41 na siya. Sabi nila, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. At ito ang sandaling nagbago ang lahat ng pananaw niya sa paligid. Tumingin siya sa salamin, isang matandang lalaki ang tumambad sa refleksyon niya na puno ng galit at maraming tanong sa sarili. Bumalik siya sa bahay pero wala nang tao sa paligid. Nakarinig ulit siya ng ingay sa taas at sa wakas ay mapapasok niya na ang nakalak na kwarto. May 2 dugo ang manikin. Lumabas ang kanyang gumaganap na pamilya at humihingi siya ng paliwanag. 20 taon na daw ang nakalipas, may pinatay siya sa mismong bahay na yon. Kaya pala pamilyar sa kanya, isang ina at isang anak na dalaga. Hindi malutas ng pulis ang kaso hanggang sa malipasan na ito ng panahon. Pero ang pamilya ng biktima kumuha pa ng sariling detective para magbayad ang may sala. At sa investigasyon, natuklasan nila si Jean ang pumatay at hinuli. Pero wala na siyang maalala tungkol dito. Kaya dinakip nila siya, pinipilit siyang paaminin pero wala. Wala talaga siyang maalala. Kaya sinubukan nila Steve ang paraan ng hypnosis sa mga huling alaala niya at isasadula nila ang mga pangyayari hanggang sa gabi bago nangyari ang lahat para tuluyang bumalik sa kanya ng kusa ang kanyang mga alaala. Ang malakas na ingay sa nakalak na kwarto dahil nag-aayos na ang team ng murder scene. Ang gamot na iniinom niya araw-araw para mapanatili siya sa hypnosis. Kumbinsido si Jean sa kwento pero sigurado siyang hindi niya kayang pumatay ng tao. Kaya nagagalit si Steve dahil kinakaila pa niya. Nagtalo sila kaya tumalon siya sa van.
Naghabulan sila sa gitna ng daan at maraming nadamay na sibilyan hanggang sa nabangga sila sa poste at makakatakas na sana siya sa eksena pero may truck pang bumangga sa kanya. Naumpog siya ng matindi at nahimatay. Biglang bumalik sa kanya ang alaala ng lahat. Ang totoong pamilya niya ay kasama niya nga sa kotse. Naaksidente at namatay ang mga magulang niya pero ang kuya niya ay malubha ang tinamo. 6 na buwan na comatose ay kailangan niya na ng operasyon. Bagsak pa ang ekonomiya at wala din siyang makuhang trabaho dahil high school graduate lang siya. Naghanap siya ng trabaho online at sa desperasyon may nag-message at magbabayad daw sa kanya kung papatay siya. Desperado na sa pangangailangan ng pera kaya tinanggap niya. Nang makapasok na siya sa bahay ay nagdalawang isip siya at gusto na niyang umalis pero nakita na siya ng target at sumigaw. Sumunod pa ang dalagang nakakita sa kanya. Tumakbo pataas at nagsisigaw. Aksidenteng nasaksak niya ito. Sumigaw ang ina nang makita ang anak at nagpanik. Nasaksak din niya ang ina. Bago siya lumabas, may batang lalaking naghahanap sa kanyang ina. Sinabihan niya itong magtago sa kumot at magbilang ng 300 at lalabas na ang kanyang ina. Bago umalis, nakita niya ang family photo. Ito pala ang bahay ng doktor ng kuya niya. Nakipagkita na si Jean sa nag-utos sa kanya. Ito din pala ang mismong doktor. Sinabi nitong kailangan niya daw ng insurance money ng kanyang asawa para sa mga anak niya dahil sa krisis. Pero nagalit pa ang doktor kasi nalaman nitong pinatay niya din pati ang anak niya. Nag-away sila at sa pagtatangkang itulak si Jean sa bubong, nagdaos-dos ang doktor na hulog patay. Bumalik tayo sa present. Nagising si Jean sa ospital. Naghihintay na si Steve sa kanya at gusto niya nang tapusin ang kabaliwang ito. Kaya mag-i-inject na siya ng lason kay Jean. Pero matapos maalala ang lahat, umamin na si Jean at hihingi daw siya ng tawad sa pamilya ng namatay at dapat lang din siyang mamatay dahil sa ginawa niya. At ito ang masakit na plot twist. Ang batang lalaki na iniwan niya noon, ang anak na sinabihan niyang magbilang, ay si Steve dahil doon sa orphanage siya lumaki at wala siyang nakuhang kahit ano sa insurance money at ang mga kamag-anak niya lang ang nagpakasasa dito. Kaya buong buhay niya, hinahanap niya ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay ang nanay niya at maghiganti. Ang hinala niya, ang tatay niya mismo ang nagpapatay dito dahil ito ang nag-register ng insurance bago pa man mamatay ang kanyang ina. Kinumpirma niya ito kay Jean. Sino ang nag-utos na patayin ng nanay niya? Pero para protektahan siya, nagsinungaling si Jean at sinabing sarili niya itong desisyon. Pero alam na ni Steve ang totoo. Tahimik na lang siyang lumayo, dala-dala ang mapait na katotohanan. Sa huli, pareho silang dalawa na hindi na kayanan ang katotohanang natuklasan nila. Lumabas si Steve sa ospital at lumipad ng walang pakpak. Patay. Si Jean naman, in-inject sa sarili ang lason. Dedo kason. Nagsimulang masaya, dedo pa rin ang dalawa. Alang-alang sa paghihiganti sa taong may sala sa'yo. Kaya mo bang isugal pati ang sariling buhay mo? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.